Magandang araw po sa inyong lahat at magandang umaga, Pastor Let and IBC Naga at sa lahat po ng aming mga viewers. At salamat po muli sa pagkakataon na binigay sa akin na para makapag-share ng iyong banal na salita. Tayo po muna ay manalangin. Abba Father, God of Abraham, Isaac, and Jacob, kami po ay nagpapasalamat sa ministry na ito upang maipahayag ang iyong banal na salita sa 7 minutong pagpapahayag ng iyong prinsipyo mula sa iyo. Kaya tulungan niyo po ang inyong lingkod at salamat sa aming mga consistent viewers, sa mga pastor, sa mga missionaries, at sa mga members po na nakikinig. Pagpalain niyo po ang iyong salita. Ito po ang aming dalangin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga workers po, mga teachers ng IBC Naga. Alam ko po, kayo ay nakikinig, nanonood everyday ng devotion na ito. Alam niyo po, napakagandang opportunity na ito para maunawaan natin ang kanyang mga salita sa 7 minuto na pag-aaral. Alam niyo po, hindi kailan sa inyo ang nagaganap na gera sa Israel laban sa Hamas. At marami na po ang naapektuhan, marami nang namatay. At hanggang ngayon po ay nalulungkot tayo. Meron din mga Pilipino na naging biktima nito. At pila pong mga mananampalataya, alam nyo ano po ang tungkulin natin para dito. At alam ko marami pong nagdadaos ng mga mission conference or world mission conference upang magkaroon po ng enlightenment ang mga taong makakarinig. At ang purpose nito, not only for enlightenment, but also to encourage every believers to be part for world evangelization. At hindi lang yan, ay magkaroon po ng tinatawag na expansion ng ministry, hindi lamang po sa 4 na sulok ng iglesia. We are not building men's kingdom, but we are building God's kingdom. Ang sabi po rito sa John chapter 4 verse 35 to 38, say not ye there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal, that both and he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Magkaroon po tayo ng glimpse about mission, or yung tinatawag na vision or idea about mission, or biblical mandate for mission. Sa nangyayari po ng mga conflict, nangyayaring problema, behind po niyan lagi si Satan. At tayo po bilang mga believers ay dapat maunawaan natin that God has a divine program for world evangelization. Meron po siyang program, meron siyang priority at may purpose. At bilang pong mga believers ay dapat ma-involve talaga tayo. Pag sinabing ma-involve, nandun yung prayer for missionaries, local or foreign missionaries, at nandun din yung partnership. Pag sinabing partnership ay nagiging bahagi po tayo. Hindi lamang po tithes ang ating ibinibigay, kundi maging ang ating mission giving. At of course, nandun yung tinatawag na perseverance or consistency, kung saan ang mission ay nasa atin po. No, ipupurso po natin ito para po sa gawain ng Panginoon. At bilang mga mananampalataya ay maganda pong ma-involve talaga tayo dito. Marahil meron ka ng ministry, ikaw ay isang teacher ng isang Christian school, marahil ikaw ay isang plain members lang ng isang church, pero lahat po tayo ay dapat po ma-involve sa world evangelization. At meron po akong 3 bagay na gustong i-share sa inyo para po lalong kumalat po ang salita ng Panginoon, especially the gospel. Number 1, pray for peace. Pag-pray po natin ang kapayapaan ng bawat tao, at naniniwala ko ang kapayapaan na yan ay masusumpungan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga po sa John chapter 16 verse 33, no, babasahin ko po sa inyo, at ilang minuto lang naman tayo rito. John chapter 16 verse 33,
these things I've spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. So siya po ang may-ari, ang Prince of Peace. Number 2, pursue peace. I-work out po natin, go soul winning, at ang dami na po ng full of hatred, at ang tungkulin natin ay magasik ng kapayapaan. At tungkulin po natin yan bilang mga mananampalataya. Pursue or work out for peace. And then number 3, preach and present the Prince of Peace, which is the Lord Jesus Christ. Kaya po, tayo bilang mga believers, dapat makitaan tayo na tayo punong-puno ng kapayapaan na nanggagaling sa Prince of Peace. Walang iba, si Jesus Christ. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, sa mga viewers natin, kung hindi nyo pa tinatanggap si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, tanggapin mo po ang Prince of Peace, walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat sa inyo, at sana po patuloy nating ipag-pray ang kapayapaan sa Israel, at hindi lang sa Israel, sa buong mundo, masumpungan nila ang kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang. Pagpalain niyo po ang inyong salita. Maraming salamat. Napanalangin po namin ang kapayapaan ng Israel, kapayapaan ng Jerusalem, at sa lahat po ng dako ng bawat lugar sa buong mundo. Pagpalain niyo po ang lahat po. Gamitin niyo po ang mga missionary at pastor saan man sila naroon. Salamat po sa iyo, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyo, at umaasa ko na patuloy tayong magpipray for the peace of Jerusalem at kapayapaan, pursue peace, and let number 3, preach and present the Prince of Peace. Salamat po ng marami. God bless us all.